Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi ay yung atanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at... At ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Exciting ang ating programa, Kuya Alan at Pia. Especially ngayon na, di ba, kahit ano sabihin mo, Kuya Boy, parati mo tinuturo sa amin, communication matters. That's diba? And the buwan ng wika, if you remember sa Bible, di ba, that nagkaroon ng isang time, gagawa sila ng napakalaking tore. Kaya lang nga, naging arrogante sila. They want to do it for themselves. Ang sabi ng Diyos, kaya nilang gawin yan. Palitan natin yung kanilang wika. Kaya iba, hindi nagkaintindihan, hindi natuloy. It shows you how powerful language or yung wika. Pag ang isang komunidad nagkaisa sa mabuti at maganda paggamit ng wika, sabi nga sa Bible, they can do anything. That's very true. Ako naman, ang paniniwala ko, ang mga Pilipino ay multilingual. But there's a special time of the year where we emphasize that yung Filipino language natin. Although we commemorate this sa National Wika, pero for me, it's important na kahit ano man yung, kumbaga, parang mother tongue natin sa homes, i-support natin yon, but at the same time, yung buong wika ng Pilipinas. As we go on, pansinin nyo yung mga salita na Pilipino. Talagang grabe, punong-puno siya ng meaning. Niyayakap ko yung effort natin na magkaisa. But it is important to recognize na hindi lamang lingwahe ang pakikipag-usap. Marami pa. Listen to each other. Katulad na lamang sa ating case-to-face ngayong gabi, Kuya Alan. Ano ang ating aasahan? Magkapitbahay, magkakabarangay. Nagkakaproblema sa relasyon pagka yung utang at tiwala at bayaran ay pinagsama-sama. Pag siya pinautang nyo, mahirap siyang singilin at siya pang galit. Ilang beses na po kami naka-loan. Ang pati po kami tinakasan ng 20,000. Lagi niya na lang po kasi ako hinihiya. Sa ating payong kapatid, iba naman, Ate Pia. Nakagat ng aso, sino may responsibilidad? Yung may-ari ng aso? O yung lumapit dun sa bahay ng may-ari ng aso? Pa-injection na po ako. Siningil ko sa kanya yung 14,995, yung initial, kasi meron pa akong susunod na 4 sessions. So sabi niya, hindi ko kakayanin yan, ate. Pasasalamatan tayong Breastfeeding month and isang nanay na dinedicate niya yung buhay niya para tulungan ng ibang nanay na matutong magpasuso ng maayos. At hindi lamang po yun. Pagkakaroon din kayo ng pagkakataon, makapaglaro ng Alan Pia. Sana si Kuya Alan at Ate Pia. At may mag-uuwi ng 10,000 pesos. Lahat ng yan magaganap ngayong gabi dito lamang sa... Aling Padsang, maraming salamat sa inyong tiwala sa amin dito sa Cayetano in Action with BA. Anong nangyari? Nilapitan ako ni Christy. Sabi niya sa akin, Punch, si Sir Jazz nagpapahanap ng financer para mag-finance daw po dun sa lending nila. Kasi po nangyari, yung mga pautang daw po kasi maraming palyo. So nangyari ako po yung tinuro niya. Nag-meet po kami ng tomboy ni Sir Jazz. Sabi, siguro papasok siya ng mga 100 something. Sabi ko, baka hindi ko siya kayanin kasi wala naman akong pera. Ngayon po, nakausap ni Christy yung nanay ko, na senior po, kahit po paano may nakatabi siyang pera,
Nag-share po kami doon sa 170. Tatlo kami nag-share. Yung nanay ko, yung kapatid ko, tsaka ako po yun. Magkano nanggaling sa nanay? 80,000 po. Sa kapatid mo, 40 po. 40,000. That's Sa akin po yung 50. Bago natin ipagpatuloy, sino si Christy? Malapit Magkapit-bahay kayo? Opo. Malayo po Tagalog po sa kanya kasi kilala ko yung ugali niya eh. Parang pag siya pinautang nyo, mahirap siyang singilin at siya pang galit. Kayo ho ay nagpapautang din sa inyong mga kapitbahay. 500, 1,000. Malit lang po. Eh di napahiram ko nga po yung mga kaibigan ko, inilapit siya sa akin. Kaya nagkaroon siya ng idea ngayon nung nagpahanap yung tomboy ng financer. Sino ang nagtagpo sa inyong dalawa ni Sir Jazz? Si Christy, sir. So, nung nagkaharap na kayo ni Sir Jazz, anong nangyari? Anong dumating po, nakaano po siya, nakayuko. May balak siguro siyang masama, kaya ayaw mapakita ng mukha. Sabi niya, te, dito tayo sa loob ng bahay ni Christy. So, nung pumasok kami sa loob, nabasok kanya 100,000 po. Sabi ko, Sir Jazz, eto na. Hindi kami Bilangin yun. Sabi, hindi, wag na. May tiwala ko sa'yo. Yung 100,000 po kasi nakabundle. So, yung 70, binibilang ko po sa harapan niya. After nung binigay ko sa kanya, umalis na po siya. At Wala sabi kayong niya, pinirmahan? Wala po. So, nung nagkaharap na kayo na ibigay mo ang pera kay Sir Jazz, anong usapan niyo? At sabi niya ganito, te, magantay ka lang, mga 1 p.m. babalik ako. Same day? Opo, kasi ang mangyayari po, nasa kalahating milyon. Ang pa-release niya kasi. Okay. So sabi ko, sige, natulog po ako pero kinakabahan na ako. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, wala pa. So hanggang ginabi na po kami mag-antay. Tiyatawagan namin siya, sabi niya on the way na. Ang sabi niya sa amin, huwag kayong mag-alala, mag-wait lang kayo ng mga 3 days, aayusin ko sa opisina to. So, anong papel ngayon ni Christy? Bakit ka nagre-reklamo laban kay Christy ngayon? March 24, sir, ito po yung nangyari na nilihim sa akin ni Christy. Si Sir Jazz pala dumating ng maaga, dala-dala lahat ng mga ID ng tao. Eh sir, yun ang nila sir, requirements. Nung dumating po ako, mga bandang alas 9 veggies, ang nangyari po, dibili ko na po si 170,000. Yung pala sir, ang sabi sa akin nung kaibigan ko, eto sir, yung after na sir isinuoli ni Sir Jazz yung mga ID. Naku, delikado, sabing ganyan. Kaya lang, ang sabi ni Christy, wag daw kaming maingay, baka daw hindi makarelease. Kasi kung sinabi lang niya po sa akin na, Punch, yung mga ID binalik magdadalawang isip po ko kasi yun ang number 1 na requirements na hindi mo pwedeng mahiram. Bakit sinaole? Talagang pinabayaan niya ako ibigay yung pera. Ay, hindi. Kaya sabi ko sa kanya, Christy, ako niloko mo. Ang sabi mo sa akin, clear. Huwag kang mag-ano kasi pang-4 na cycle na namin Hindi naman siguro to para magloko po. Nagtiwala po ako sa kanya Kasi ang nangyari po, yung isang financer nila na kinuha, ang sabi sa kanila, anong assurance ko na mababalik ang pera ko? Kaya nga kailangan ko ng 2 valid ID mo, Sir Jazz. Palibasa nga, Sir Jazz po, walang pangalan, tsaka wala ding address, hindi siya nagbigay ng ID. So, yung una nilang hinihiraman ng pantapal ay nanghingi ng identification cards doon kay Sir Jazz. Hindi nagpakita ng ID si Sir Jazz. Opo. Kaya hindi natuloy yung pagpapautang nung magtatapal. Bakit hindi kayo humingi ng 2 ID? Kasi nga po, naging tiwala po kay Christy Iba't bigla kang nagtiwala? Malaki ba ang interest nung... Hindi po. Bali, ang sabi niya nga sa akin, Punch, meron kang 5%. Ngayon, nagkikita kayo. So, kumusta? Ay, lagi po kami nag-aaway. Sinasabi niya sa akin, sinasabi ng mga tao, alam mo na raw hindi ko alam. Ikaw ang may nakakaalam niya, kaya ikaw manit. Matigas po siya Dahil din po sa meron siyang utang doon, parang ayaw na rin niyang bayaran siguro. Pero ano nangyari doon sa nanay mo, doon sa asawa mo, sa kapatid mo, na pinagkunan lahat ng pera? Wala na po kayo magawa. Napapagod na rin ako maghabol. Kaya sabi ng nanay ko, sige, tigilan mo na yan. Hindi naman ganun kataling hanapin yung 170 Tapos sa isang bigla po kunin sa amin. Hanggang doon humingi na po ako ng tulong sa police station. Ang sabi nga po sa akin, pag nakita mo yung mga tomboy, gumawa daw po ako ng komosyon para nga daw po madala sa police station kasi nga po laging tiyatagin na siya po daw yung binigyan ko ng pera. Kaya nangyari po, tinigil ko na rin po Kasi mag-5 buwan na po ngayon Pangalan po, address, wala po talaga kami. Kahit pa paano po may picture na nakuha sa kanila. Sa pamamagitan ng Cayetano in Action, ano ang inaasahan mo, Aling Pansang? Sana po matulungan po lang ako na kahit pa paano po tumatong po makita lang po. Nag-chat po yan Doon po sa mga member, ang sabi po, wala na kayong utang, fully paid na kayo. Paano hindi magiging fully paid? Ako nga po nagbayad. Kung nanonood ngayon si Sir Jazz, anong nais mong sabihin bilang pagtatapos? Ang nais ko po sabihin sa kanya, sana po magpakita siya. Kasi po yung mga tao po, sinasabi naman nila sa akin na, Punch,
Magbabayad kami, kaya lang hindi yan ang utang namin eh. Gusto ko lang po saan lumabas yung talagang listahan po ng utang para kasi po, kung susumahin po kasi, sobra-sobra yung kinuha niyang pera. Kasi lumalabas sa listahan po ni Christy, 124,000 lang po eh. Sir Jazz, kung makikita mo ako dito ngayon, pati yung nanay ko na inipon ng pera, nadamay. Ilang taon niyang inipon yun. Ako rin Bigla naman mo na lang kinuha. tinakasan din naman kami ng 20,000. Sana naman, may konsensya ka. Aling Pansyang, maraming salamat. Christy, maraming salamat. Napakinggan mo, napanood mo yung aming pag-uusap ni Aling Pansyang. Anong side mo? Naawa rin naman po rin ako sa kanya, sir eh. Totoo lang. Hindi ko rin naman talagang gusto nangyari to eh. For the first time lang nangyari sa buong buhay ko to. Nakilala ko po siya nung nagtitinda po ako ng pagkain. Nilapitan niya ako. Inalok niya ako kung gusto ko daw kumuha ng utang sa kanila sa lending. Ang sabi ko, ayoko, dagdag sakit ulo dahil ang dami ko ng utang. Sabi niya, Nay, ganito na lang. Ihanap mo na lang ako ng 10 katao at ikaw maghahawak. Sabi ko, sige, doon po kami nag-start. Na kaya ko nakilala si Sir Jazz. Alam ko naman na kasalanan ko rin naman kung bakit pinakilala ko siya kay Sir Jazz. Kasi si Sir Jazz po, nakiusap sa akin na hanap ko daw po siya ng financer para matapalan po lahat talaga ng tao. Kasi sila po ang pinag-usap ko. Tinanong ako ni Pansyang, sabi niya, ano naman ang proof ko na may ibabalik yung pera ko? Ang sabi ko, ganito, kung gusto mo, sumama ka kay Sir Jazz para makasigurado ka. Ngayon ang sabi sa akin ni Pansyang, hindi, ganito na lang. Kasi po, three times na po kami naka-loan na alam niya namang okay naman po lahat. Sabi niya, ganito nang gawin mo, Christy. Picturean mo na lang kami o videoan mo kami na habang inaabot ko yung pera. Tapos kuwanan mo pati yung motor. Kaso yung motor po, walang plate number. At saka about po doon sa mga ID, hindi ko po alam na kung ba't binalik. Ang nakapuna lang po, yung mga kasama namin doon, na bakit binalik. Mali ka doon. Kasi hindi ko naman po iisipin na gano'n ang gagawin. Kaya hindi ko naman pinag-isipan si Sir eh. Hindi ayawan na. Kasi alam po, mo yan, Christy. ilang beses na po kami naka-loan. Hindi ko na makakalain na tatakasan. Pati po kami tinakasan ng 20,000. Pero hindi ka nagtatrabaho para kay na Sir Jazz? Hindi po. So hindi ka nagre-recruit ng mga mangungutang sa kanila? 10 katao lang po talaga ang pinahanap sa akin ni Sir Jazz. Sabi ko, ano naman ang mapapala ko? Okay. Ngayon sabi niya, o ganito na lang, Nay. Sa loan mo, halimbawa sa first loan po kanila is 5K. Sa akin, tataasan lang nila. Halimbawa, gagawin nilang 8K, ganun. Pero wala kang komisyon? Sa kanila po, wala akong komisyon. Saan ka kumukuha ng komisyon? Sa mga tao ko lang po na binibigyan po nilang kusa ang loob. Inaabutan nila akong kusa. So walang porsyento? Wala po. Tungkol naman po sa pirma, ganito po yun. Kasi po sa totoo lang po, grade 3 lang po natapos ko. So sa mga tweet, hindi po talaga ako totaling ano. Ngayon tinanong ko kay Sir Jazz. Sir Jazz, sabi niya, Nay, sumulat ka. Sabi ko, para saan to? Sabi niya, ito lang yung patunay na yung 5% ni Pansyang, makukuha natin doon sa pinaka mataas na sir nila. Katunay na nagbigay ng 170. Pero doon po sa pinapirma sa akin, siya po ang nagdikta sa akin na si Sir Jazz, ganito ilagay mo. Sabi ko, sir, mahina po ako sa sulat. Kung gusto niyo, kayo na lang sumulat. Ang sagot niya, hindi, Nay, kailangan sulat kamay mo. So, habang sinusulat ko, ini-spell niya sa akin kung ano yung ilalagay ko. So, yung po sa pera, blanco po nakalagay, walang nakalagay na presyo. So, anong isinulat mo? Ito lang po nagpapatunay na si Maricel Pansyang nagbigay ng 170 para sa 5%. 190,000 yung sir na ibigay namin. Yung 170 po kay Pansyang. Yung 20,000 po sa amin. Balik kami po natakbuhan, dalawa kami tinakbuhan. Okay. Alam ba ni Aling Pansyang na nagbigay ka rin ng 20 at nagpautang Opo, ka rin? alam niyo po, yung 20,000 po, kasi po nakiusap po si Sir Jazz. Ang sabi ni Sir Jazz, Nay, hanap mo ako ng 20,000 para itapal ko sa ibang grupo. Tutubuan na lang natin. Totoo ba na ang pangako ay March 24,
umaga kayong Totoo nagkita-kita yung doon sinabi sa niya. loob ng bahay mo. Totoo yun. Alauna ng hapon ay dapat ibinalik na ni Sir Kirelias. Jazz. Opo, totoo rin din po. yun. Totoo rin po yun. Oo, pero walang nangyari. Wala po. So ang habol ng habol ngayon kay Sir Jazz, ito nga si Aling Panchang. Opo. Dahil 170,000 ang nawala sa kanyang Opo. pera. Naunawa ko naman po kasi siya eh. Talagang kawawa naman po kasi. Dahil yung perang yun, para po sa nanay niya, pampaopera. Kung pwede nga lang na may maitutulong tayo sa kanya na para maibalik yung pera niya. Willing naman po ako eh. Dahil hindi ko naman sukat akalain na gagawin ni Sir Jazz yan. Na alam niyang walang-wala kami. Ang pinupuhunan namin galing lang sa utang. Gininanto pa kami. May nakapagsabi rin po sa akin na ginawa na naman daw po nila. May niloko din sila doon sa ibang lugar. Opo. Ano ang nais mong sabihin sa kanila, Christy? Sir Jazz, pati pangalan ko sinira mo na dahil sa perang yan. Nang dahil sa'yo, nagka-record ako, na barangay ako. Okay, Christy, maya-maya lamang ay maghaharap kayo ni Panchang. Tingnan natin kung saan tayo makakarating sa ating pag-uusap. Maraming salamat sa iyong tiwala dito sa Kaytanan namin. Maraming salamat din po sa Salamat. iyo, Kuya Boy. May problemang legal ka ba? Anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo na sa face-to-face, pa rin po dito sa Kaytano in Action with BA. Narito po ang nagrereklamo sa Aling Panchang. At tawagin naman natin po ang inirereklamo, si Christy. Christy, Aling Panchang, si Ate Pia, Kuya Alan. Gandang gabi sa inyo, Panchang Christy. At salamat sa tiwala niyo sa show na to. At siguro, pagkatapos namin kayong mapanood, pareho kayong stress na stress at pareho kayong gustong humanap ng solusyon dito, no? I-clarify natin yung ibang mga facts nyo. Christy, no? As far as you're concerned, anong tingin mong role mo dito? Sinutusan lang po kasi ako ni Sir Jazz na kumuha nga po ako ng pananser. So, pinakilala ko nga po siya, Panchang. So, Panchang, as far as you're concerned, ano si Christy? Siya ang kadil mo o pinakilala ka lang kay Jazz o silang dalawa ang kadil mo? Si Sir Jazz lang din naman po nalapit sa akin, hindi ko siya para bigyan. Kasi po, siya taga sa amin, naisip ko, siya yung magagarantor po na para kay Sir Jazz. Sige. Kaya po nagtiwala ko sa kanya na wala akong hiningi kahit anong katibayan. Pero sa umpisa pa rin, sabi ko nga sa kanya, kung nabanggit lang niya sa akin, na binalik yung mga ID, baka doon pala magdalawang isip ako na ibigay ang pera. Saan na kayo nagharap? Nagtulungan muna kami. Pumunta kami ng police station. Hindi naman po kami inano dahil nga po walang pangalan si Sir Jazz kaming maibigay. So nung nagsawa na siya, napapagod na daw siya, ang sabi niya sa akin, maningil ako. So naningil naman po ko. Ang sabi po sa akin ng mga tao, kami nang bahala kay Panchang, magbabayad. So, inattempt nyo pala nakasuhan si Jazz. Wala lang pong pangalan. Pwede namin kayo pasamahan sa abogado. Unang-una, hindi totoo na kapag walang pangalan, hindi nyo pwedeng kasuhan. Kasi meron tinatawag tayong John Doe, na kung halimbawa may pinatay or may ninakawan, alam mong ninakaw, alam mong tao yon pero hindi mo kilala pangalan, ang kakasuhan nila yung isang John Doe. Ay sa inyo nga, meron pa kayong picture. Opo. Diba? So, ibig sabihin, pwede nyong i-file yan. Pero alam nyo saan yung lending company na Hindi yan? po. Pag yung isang tao, hindi nyo alam yung tunay na pangalan, hindi nyo alam yung kumpanya, hindi nyo alam sino, parang bula lang na dadating at mawawala. Dapat yan, warning sign na sa inyo na may problema yung taong yan. Alam nyo ba yung tunay niyang pangalan? Hindi po. Ang pagkakilala niya lang po sa amin, Sir Jazz eh. Naglabas kayo pare-pareho ng malaking pera, pero hindi nyo kilala, no? Hindi ko kayo pinapagalitan, alam kong masakit Opo. na, pero sa mga nanonood dito ngayon, So, hindi nyo alam
yung opisina ng lending company. Hindi po. Sa may ano lang daw po Parañaque. Pero hindi nyo napuntahan yon. Hindi pa po. Kasi syempre, kung pupunta ka sa pulis, hindi naman taga-singil ang pulis para sa atin sa utang. Pero pag sinabi mo sa pulis, ay estapa to. Inestapa kami o estapador yung mga tao na yan. Kasi pag sinabi mo estapa, may fraud yon. From the start, nung kinukuha pa lang pera mo, nasa likod na ng isipan niya na lolokohin ka, itatakbo yung pera. So pag pumunta ng pulis at sinabi mo na kakasuhan po namin ng estapa, iba po ang takbo ng proseso ng pulis kaysa dun sa ordinaryong reklamo lang na, sir, hindi nagbayad ng utang. Message ko sa public lang, no? Yung panloloko na yan kasi, pagdating sa pera, papasok talaga ang gobyerno para proteksyonan kayo. Basically, hindi ka pwedeng makulong dahil sa utang. Hindi ka nakabayad ng utang, hindi kulong yon. Pero pag ikaw ay nang loko, yun, pwede ka makulong. Kaya papasok ang pulis. Yung sinasabi niyong nangutang naman, kilala mo itong mga to, Christy? Opo, lahat po doon sa lugar po namin. Willing ba sila magbayad? Yun nga po, hindi ko lang masabi. Kasi po, pag sinisingil ko po sila, puro sinasabi nila, magbabayad sila. Kasi po, pag pinapabarangay po namin, ayaw nila magsipuntahan yung iba Yung iba po pumupunta, pero yung iba ayaw. Yes, pero may proseso naman kasi yon. Kapag dinala mo sila sa barangay at hindi sila pumunta, bibigyan ka certificate ng barangay na pwede ka na mag-file sa korte laban sa kanila. Hindi po, kasi ang nangyayari po, sir, ako nga po dinidemanda nito dahil yung mga tao nga po ayaw magbayad. Doon nga papasok yung ebidensya Opo, kung anong relationship mo kay Jazz. Assuming ahente ka ni Jazz at ikaw yung natira at sila sumusunod sa'yo, ako man si Panchang, ikaw ang anuhin ko. Kasi hindi sila magbabayad diretso kay Panchang Kasi si Panchang, naging financier nila. Hindi siya yung nagpautang sa kanila. Kaya ako man, ba't ako magbabayad kay Panchang? Baka biglang magpakita si Jazz, singilin ako, sabihin ko, nagbayad na ako kay Panchang, bali, wala yon. Pero pag sa'yo nagbayad, parang na rin sila nagbayad kay Jazz. Kasi ako ang tinitignan ko dito, hindi lang yung sa inyong dalawa Yung mga ganito, pwede nga tayo mag-usap off the camera dito, paano tulungan nanay mo, paano tulungan kayo ganyan. But ang point, kung totoong ginawa ni Jazz yon at totoong modus operandi niya yon, iikot lang yon. Pero pag yan nakasuhan na ng estapa, pwede ipakita yung wanted. So pati yung iba, pag hindi siya sumurrender at hindi niya hinarap yung asunto, pati yung iba mawa-warning. Don't deal with this person. Kasi marami sa nagpapautang ng ganyan, walang kaibahan minsan dun sa illegal na kinukuha lang ng pera nung hanggang sa ilalim. Pag dumating sa ilalim at wala nang makuha, tutumbo na yung pyramid kung tawagin. Ganon din nangyayari minsan dyan sa pautang. So ang nagiging style dyan, alam mo, ganito, Panchang, may 50,000 ka daw dyan, subukan mo lang isang buwan. Pag dating ng isang buwan, binalik sa'yo, 50,000 plus 2,500. Di nainganyo ka. Di nagbigay ka 100,000. The next month, 105,000 ang binalik sa'yo, 5%. So kung meron kang natatago na kalahating milyon, ibibigay mo na. Right. O, pagdating susunod naman, wala na. O, or para mabayaran ka, sabihin sa'yo, Panchang, ibibigay ko muna sa'yo yung Interest. yung interest lang. Diba? So, sa 500,000, 25,000. 500,000 yon. Habang nauubos yon, kuha ng ibang tao, pinipiramid nga nila, then biglang babaksak. So, dun sa mga nanonood, yan yung problema. Pero sa inyong dalawa, nakikita ko naman, nagkagalit man kayo, gusto nyo lang makasingil. Diba? So, that's one way na kayo'y pwedeng maningil. Nadalhin mo rin sa barangay lahat. At pag hindi, sa small claims kayo pupunta. Dahil obligasyon din naman nila magbayad, at the same time, hahabulin nyo naman ng estafa si Jazz. At may sinabi si Jazz sa inyong narrative na bayad na kayo. Opo. Text sa mga tao, sa mga nangutang, bayad na kayo, fully paid na kayo. Kasi nga po ako yung nagbayad Titignan mo bakit niya sinabi yon. Kung ibig sabihin para pwedeng mangutang ulit, or ibig niya sabihin lang natapalan, Opo, pero yun. magbabayad pa kayo. Ang gusto ko malaman sana, Aling Panchang at saka Christy, may listahan kayo doon sa 43 na umutang? Meron po siya. At kung sino pa ang hindi nagbabayad? Kasi meron kang sinabi na may bayad na, di ba? Opo. O, yung ID naman, ano yung usulian ng ID? Ganito po yun Nung sila pinautang po, bali meron silang pinirmahan na kasunduan, tsaka may requirements po. Yung po ang requirements nila, yung ID, tsaka meron silang Surrender. pirmahan po na O, kanino sino-surrender yung ID? kay Sir Jazz. Kay Jazz. O, sa kanya bibigay niya kay Sir Jazz naman ngayon. Tapos, sino nagsoli ngayon ng ID?
Si Sir Jazz sa kanya. So yung ID binalik sa iyo. Opo, binalik. Anong ginawa mo sa mga ID? Iningi po nila, binigay ko naman sa kanila. Pero alam mo namang collateral yun eh. Yun nga po. Okay, so ba't mo ibabalik sa kanila kung hindi pa sila bayad? Iningi nga nila eh. Alam mo naman kung bakit nasa kanya yung ID, di ba? Opo. Para hanggang hindi pa sila bayad, hindi pa isosole. Opo, yun po pagkakaroon. Pero sinoli mo kahit hindi pa bayad. Wala po pinaliwanag sa akin, totoo po yun. Kasi nga, dapat hindi mo sinoli, di ba? Kasi Sa hindi kanila pa sila po. bayad eh. Yun nga ba't kinuha kasi nila? Oh. Di ba? Kaya ka nadamay. lang po tuloy ako nung hiningi. Akin na yung ID ko, ay nakaya. Kung nasa iyo pa yung ID, pumunta kang barangay ngayon, at sinabi mong hindi pa sila bayad, ito pa ID, di may ebidensya ka, di ba? Aling Pansang, may nais ka bang idagdag? Sabi ko lang po kasi sa kanya, maningil na lang siya. Willing naman ako mag-antay eh. Para mabula yung pera. Ang problema mga po sa kanya, 5 months na lumipas oh. Since nung March, walang nangyari. Hanggang nagbaranggayan kami, sabi sa kanya ng barangay, 15 days, babalik kayo dito ha. Kailangan merong mangyari. Pagdating namin sa barangay, after 15 days, tatanungin siya nung kagawad, Christy, anong nangyari? Naningil ka ba? Wala po. Matigas talaga siya. Ayaw niyang maningil kasi meron din po siya dong utang. Parang feeling ko, ayaw na rin niyang bayaran eh. Pinaliwala na rin po niya. 50 mil kasi ang utang niyan, total talaga dun eh. Yung sa lending na yon. Willing ka ba maningil? Hindi. Willing naman po talaga. And then, pareho kayo na si Jazz, pailan nyo ng estafa para matuto. Ako ang isang tao na pagka nasaktan mo, bahala na ang Diyos gumante. Pero kung sure ako na yung ginawa mo sa akin masama, gagawin mo sa iba, mapipilitan akong gumawa ng hakbang. Hindi dahil gusto kong gumante, obligasyon ko na either kasuhan ka, ito ay tulong nyo sa society, sa community, na hindi niya lokohin yung ibang tao. Try natin i-settle to, ha? So, Pansang, kung kakasuhan niya si Jazz kasama mo ng estapa, at kung sisingilin niya yung 40 plus sa inyong barangay, tatanggapin mo naman yon. Opo, yun ang po yung hiling ko sa kanya eh. Pag nagkaayos kayo at ganyan nangyayari, sabi mo nga, hindi ka na makapaghanap buhay. O humanap ka ng livelihood. Whether sari-sari store yan, pagluluto, tutulong kami. Ano yung sakit ni nanay? Senior citizen na po siya eh. Ang sabi sa doktor sa kanya, merong barado yung ugat ng puso niya. Okay, so pasasamahan natin sa heart center, pa-check up natin. Yung mga manduloko, pupunta talaga sila sa lugar nyo, barangay or pamilya, maghahanap sila ng kakampi. So, ikaw yung hinanap nila. Dahil sa'yo, nailagay sila sa alanganin dahil nga nagtiwala lahat sa'yo. Wala ka mang intensyon na makaloko ng mga kasama mo, nagpagamit ka. Final words. Aling Pansang, Maningil po siya. maningil ka raw, Christy. Oo, naniningil ako. May abogado kaming sasama, ha? Tapos si nanay, samahan mo sa heart center. Salamat po. Yan ang tulong na ibibigay ng Cayetano in Action. Maraming salamat, Christy. Maraming salamat, Aling Pansang. Kinagat ng aso ang kapitbahay. Yan ang ihihingi ng payong kapatid sa ating pagbabalik dito lamang sa... Nakipagtulungan ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa barangay ni Pansang at Christy para matipon, makausap at masingil ang 20 katao na ang mga utang ay siyang tinapala ni Pansang. Nagkaroon ng pagkakasunduan sa pagitan ni Pansang, Christy at ang mga may utang. Araw-araw ay maghuhulog sila para kahit papaano ay unti-unting mabayaran ang utang kay Pansang. Inihahanda na rin ang pagpapaschedule ng check-up ng nanay ni Pansang tulad ng naipangako sa kanya sa programa. Maraming salamat sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Richard, huwag mong hinahayaan yung aso mong si Primo na pakalat-kalat. Ay, bakit naman? Nalaman ng aso ko dyan. Yung pa yung kapatid natin, yung nakagat na asong hindi nakatali. Sabihin mo. Wait, iba yung aso Sina mo. ba yan? Correct. Diyos ko, oo Dinadami nga. yung aso. Nagkabaranggayan na, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakabayaran ng damage. Ay, grabe. Totoo yan. Wait nga, ano bang chika yan? Ba't parang hindi ako informed? Lahat na lang ng chika, gusto mo informed ka. Aba, syempre, dapat lang. Ganito kasi yan. Si Josefina, kapitbahay niya si Sheena, na may 2 aso, na
Kay tapang talaga. So itong si Josefina, alam mo yun, umiiwas talaga siyang dumaan sa harap ng bahay nila. Yun lang. Eh kaso isang beses, ayun, dumaan siya, hinabol, kinagat. So diretso siya kaagad ng barangay. Pagkatapos nun, doon na lang sila lumipat ng private hospital. Cut off na At yung saka, ang alam ko, itong si Josefina is marami na siyang nararamdaman sa katawan. Kaya hindi na simple yung gamutan niya. Kaya, diretso siya sa doktor niya. After nung injections, nagkaayos na yun sila ng may-ari ng aso dun sa barangay. So, yung injections na worth almost 15,000 pesos. 15,000? Ako, malaking pera yun. Pinapabayaran niya yun ngayon kay Sheena. Buti napapayag yan si Sheena. Hindi. Kaya lang siya napapayag that time kasi parang na-mental block daw siya noon. Kaya nga pumapalag si Sheena ngayon kasi hindi niya yung kayang bayaran. Yun lang. Ay, kahit naman ako papalag, ikaw, Tito Boy, Tito Boy ba? Papalag ba? Pumapalag ako sa inyo. Yan po ang bersyon ng Maritim. Alin doon ang tama, alin doon ang may konting sobra. Pero narito po para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Palakpakan po natin. Please welcome, Nanay Josefina. Hello po. Hi po. Ate Pia, Kuya Alan. Kuya Alan, Ate Pia. Napansin ko yung magbibigay sa'yo ng payo, sa kanya ka nakatingin eh. Sa kanya, hindi sa akin. Pero actually, dinala ko lang yung mga aso because the topic is partly on responsible pet ownership. And it so happens that the anti-rabies law, which contains those provision on Ako lang magsasabi, ay batas ni Ate Pia. Well, thank you. So, ayan. Shy lang siya, kaya wag na kayo masyadong pumalakpak. Nasa-shy siya sa maraming palakpak. Pakasarap po magkaroon ng pet. In fact, to many people, pamilya. Part ng pamilya po yung pet. Pero just like any other part of the family, meron rights, meron din obligasyon. Nanay Josefina, ano po ang nais niyong ihingi ng payong kapatid? Bale, magkapit bahay po. Actually, nasa loob kami, tapos dito sila eh. Lagi talaga yung asong yun, lagi siya nandoon. Kasi tindahan po yun eh. Tindahan siya. Tapos, nandoon. Nakatali po, hindi? Minsan nakatali, minsan hindi. So, umiiwas kami doon. Eh, that time, hindi ko nakita. Hindi ko napansin. Nandun, kinagat na pala, nandun pala siya. Kinagat niya na ako. Nagulat na lang ako nung kinagat ako sa paa ko, sa likod. Dito. Yun na, tapos nakita ko dumudugo. Tapos nakita rin ng mga ay ate, ganyan, ganyan. Pumunta ako ng barangay. Pagdating po doon sa barangay, nilinisan naman po ng isang kagawad na babae. Sabi niya, naku, teka lang. Sabi niya, pa-injection mo na yan. Sabi niya, kasi kaya lang wala tayong sasakyan. Sabi ko, sige, ako na lang po. Since naman po ako na may HMO ako. Sabi ko gano'n. So, di pumunta po ako doon. So, yun na, nagpa-injection na po ako. Yun. Tapos, dumating naman po doon yung may-ari, si Sheena. Tinanong niya. Sabi ko, sige, na ako eh. Last 2 na lang yung injection ko kasi 5 po yung injections ko. Siyempre, sa sakit na naranasan ko that time, siningil ko sa kanya yung 14,995, yung initial, kasi meron pa akong susunod na 4 sessions. Siya naman, wala siyang masagot. Sabi niya lang, sige po, pumirma na lang siya. The next day, nagpatawag ulit siya sa barangay. Nakipag-compromise po siya. Sabi niya, hindi ko kakayanin yan, ate. Kasi ang laki niyan eh. Tsaka dapat dun na lang kita paanohan sa doon sa public. Sabi ko, hindi sa maarte ako. Pero kaya lang maselan ako kasi breast can patient ako. Tapos umiinom ako ng maintenance kasi meron din ako mild stroke din ako, brain stroke din ako. Sabi niya, wala ko ate, kasi sabi niya ganun. Sabi nung kagawad, makiusap ka kasi, hindi yung nakikipag-away ka. Sabi niya ganun. Usapan po namin, sabi ko, sige, naawa naman po ako. Sabi ko, sige, kalahati na lang. Sabi ko, kalahati na lang. Pumayag po siya. Tapos, yung pagdating ng pang-third na injection ko, hindi na pala covered. Ginawa ko, pinatawag ko siya ulit sa barangay. Sabi ko, teka muna ha. Sabi ko, bakit ako na lang yung natataranta? Parang ikaw wala ka nang iniintindi. So, sabi niya, wala po akong pera, wala akong pera. Sabi niya, ganun. Tapos din, nung hinihintay ko nung sumunod, ganun na naman nung susunod kong ulit na injection, pagbigay lang po siya sa akin, parang 200. Sabi ko, paano yun? Pag ginawa mo naman akong Bombay, sabi kong ganun sa kanya, obligasyon mo to. Sabi kong ganun, hindi mo to.
Sabi niya, wala talaga ako ibabayad. Nabatigas po siya. Di nangyari. Nag-file, na kami dun sa lupon. Nagbigay ako sa kanya nung parang nababayaran niya, tsaka yung option 1 at tsaka option 2. Yung option 1, yung kalahati, tsaka yung absent ko nung na-injection ako ng first day kasi nga po, hindi ako nasasakit eh. Sabi ko May dalawa kang options. Ituloy mo lang yan. Yung unang option ay... yung kalahati, pati yung isang... absent ko po, Okay. yung sa 14. Tapos yung sumunod, inano ko na po yung kalahati ng total po na hinasos ko. Wala pa rin daw siyang pera. Pero pumayag siya, sabi ko, sige, bigyan natin hanggang July 30. Sabi ko, pag hindi ka nakapagbayad ng July 30, sabi kong ganon, didiretso ko na to. So ngayon, nasaan na ngayon ang kaso? So dumating po yung July 30, wala na rin. Wala na, nag-message ako sa kanya, kamusta na? Sin lang. Nagbigay ulit ako ng 1 week. Wala na, hindi na siya binako na siya. Kaya sabi ko nga, nung nakita ko yung CIA, magtatanong ako. Sabi ko, magtanong nga ako kung paano ba yung gagawin ko. Kasi kung ano rin yung right ko, kung ano po ba. Yung ginawa natin itong batas na to, syempre conscious po tayo at that time na we are one of 5 countries in the world na meron pang rabies. And nowadays, no, mas lalo naging, sabi nga, di ba, dogs are man's best friend, right? So, ang purpose natin is how do we create an environment na itong best friend daw ng tao, hindi naman nakakasakit sa iba, right? So, one of the rules, to go straight to your concern, is yung Section 5 of the law enumerates yung responsibility of dog owners. And one of them is to be sure that the dog is not allowed to roam the street or any public place without a leash. So the fact na sa harap man ng bahay niya, pero sabi mo nasa sidewalk na, wala siyang tali, yun violation na. Okay? Tapos the law goes on to say na ang isang tao, ang aso niya makakagat sa katulad mo, siya talagang magbabayad ng medical noon. Clear din ang batas natin dyan. Kompleto tong batas na to. I'm very proud of it. Kasi sa batas na to, pag ayaw mong bayaran, may multa ka pang 25,000. So, technically, may plus 25 pa siya ng utang. Doon sa kasi sabi dito yung pagkakagamot mo, nakalagay pa dito yung mga incidental na ano mo. So, kunyari dahil doon, na-high blood ka, you had to buy additional medicine. The law is very clear. Pwede ka talagang mag-claim ng danyos, di ba? Pagka may ginawa sa'yo na nakasakit, kaya maganda po dito, may amount na, tapos may dahilan na. And by the way, iba yung ayaw mong bayad at hindi mo kaya. Kasi basta't may properties ka, kahit na wala kang cash. So hindi mo pwedeng sabihin, ang ganda ng lahat ng gamit mo sa kusina, ang ganda ng motor mo, ang ganda but wala kang cash ngayon. Ibang-iba yon pagka wala ka talagang ibibigay, yung zero ka talaga, no? Yeah, it's very difficult and, well, the law is on your side. Pag nag-alaga ka ng kahit anong klaseng animal or pet, responsibilidad mo yon. Hindi ka makakawala doon. So, simple lang, no? You can give them a last warning, then one of our lawyers will help you na sa korte na ito. Pero kakailanganin mo siguro sa barangay ng certificate nga na hindi kayo nagkasundo, kaya pwede nang pumunta sa korte. Opo. There is a PhilHealth package. It's called the Anti-Animal Bite Treatment Package. So you can claim. It's worth 3,000. Kahit kung may HMO. Kahit HMO. Oo. Para sa kaalaman ng lahat, ang PhilHealth, dagdag patong pa yun sa mga HMOs nyo. Not just for this rabies, but for anything. Lagi nyong i-claim yan. We'll have someone assist you. And as nakita nyo naman sa show, kung ang issue ay resources lang talaga at konting pera, more than happy po tayo tumulong. But dito, I understand what you're saying. Kailangan, at the very least, ipakita niya. Diba? Ngayon, ipakita niya yung commitment niya to do her responsibility, tapos may konting diferensya. Maasahan mo naman kaming tutulong din kami. Kaya nga po, Kuya Alan, nagano ko rito kasi sabi ko, wala pa akong nakikitang issue nyo kasi nanonood ako every Sunday. Wow, wala pa akong nakikita, sabi ko, para sa mga, di ba, para sa mga fair parent na hindi nila alam yung kung ano yung obligasyon nila. Maraming salamat, Josefina. Thank you very much. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil marami pa po ang magaganap dito lamang po sa...
Agad nakipag-ugnayan ang abogado ng Cayetano in Action with Boy Abunda kay Nanay Josefina. Pinag-aralan nila kung ano ang mga kasong maaring isampa ni Nanay kay Sheena, ang amo ng asong kumagat sa kanya. Itutuloy ni Nanay Josefina ang paghahabla para matuto hindi lang si Sheena, kundi maging ang mga may aso at pusa na maging responsable sa kanilang mga alaga. Katuwang ni Nanay ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagpapalaganap ng responsible pet ownership. Maraming salamat po kay Cayetano in Action. Siyempre po, lalo-lalo na kay Alan, kay Ate Tia, kay Kuya Boy, sa lahat po ng staff. Kasi maganda po silang mag-assist at saka marami po silang magtulong sa akin. Maraming salamat po. God bless you. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Luna Ensaymada by La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Petron. Petron Turbo Diesel. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng House of Franchise at Siomai King. August is breastfeeding month, and mula pa nung naging senador ako, which is almost 20 years ago, lagi kong tinatakalakay ang kahalagahan ng breastfeeding. Kaya napakalapit sa puso ko ang mga tao na katulad ko na may vision na sana ang lahat ng maipanganak na batang Pilipino maging breastfed child. And talagang life calling na namin is ang itaguyod ang breastfeeding and to use a term, normalized breastfeeding. So it is my honor na makasama natin ngayon si Ines Avellana Fernandez. Hello, Ines! I'm so happy to see you again. Ako din, from my heart. Masaya din ako sa'yo. So, alam niyo si Ines, una kong nakilala, yun nga, na batang-bata pa akong senador noon. At ay tinuturing ko kayong one of my mentors because when I became a senator, ang dala ko lang is my experience as a breastfeeding mom. Through her support, naging batas itong expanded breastfeeding law. So, Ines, paano nagbunga ang arugaan? And ano ba yung layunin nitong advocacy mo? Kasi maraming mga mami, mga nanay, lumalapit sa amin. O pinag-uusapan namin, dahil mga mami din kami. Oo. Na, teka, hindi natin napag-aralan sa college. Hindi nga. Ang mothering, parenting. Sige, tayo na lang. Tayo na lang maghanap ng solusyon, base sa experience natin, at magtulong-tulungan tayo kung ano ba nararapat. Well, tayong mga breastfeeding advocate, pare-pareho tayong may mga kwento, di ba? Yung kwento ko, and I'm sure naalala mo yon, na yung personal ko is I want to continue breastfeeding kasi yan din yung bond ko sa anak ko. Yan din yung mabibigay ko sa kanya. Menos man yung oras na mabibigay ko sa kanya dahil ako'y naghahanap buhay. Pero yung breast milk ko, walang ibang makakapagbigay, di ba? So, kinarir ko yun. As in, I really consider it part of my career na ma-breastfeed ko yung mga anak ko. At kung gusto, may paraan. But sometimes it's really hard. Sabi mo nga. Kailangan may suporta. Yun. And that's where you come in, right? So, tell me, what kind of support do you give the mothers from the time na buntis pa lang sila or kakapanganak lang, what kind of support does Arugaan? Kaya nagbuo kami ng mother support. Kasi, ano yan helpline. Kahit 2 o'clock in the morning, yan yung sa mga gabi, doon talaga nagkakaroon engorgement, tapos nagkakaroon colic ang mga baby. Kaya, kailangan nila talaga ng sa telepono lang, okay na. They can call, text, di ba? Pero nagbibisita kami kahit gabi. Yeah. Through this network of mothers, syempre, di mo naman kaya mag-isa, nag-iisa ka lang. But it's the network of trained, and do you call them, lactation specialist ba sila? Mother support group Mother support group. Tapos nag-specialize sa breastfeeding counseling.
Tapos nag-develop pa into lactation massage specialist. Wow! Let's also address the fathers, ha? Mga tatay, may role kayo. Yung sabi mo nga, mother support. Sino pa bang number one supporter kung hindi si father, The di ba? family members. The family and even the siblings, right? Okay, ma-educate na sana as early as possible. At sana, magabayan na siya ng support group. That's where the Rooming In Act of the late Senator Angara was very important. Kasi sabi doon, pagkapanganak na pagkanak, idikit na sa nanay, right? Yes. So, after that, nanganak yung aking law naman na the expanded breastfeeding. Yun naman yung legislative history. For working women. Kasi lagi na lang nirarason, pag working women, di makakapagpasuso. Kaya laking tulong talaga yung ipinalabas mong Expanded Breastfeeding Promotion Act. So, idikit natin sa kwento mo. So, meron na siyang counseling, and then naturuan siya what to do, you know, like pag nanigas ang breast mo, positioning, proper and then, latch. Minsan, akala, uy, naku, dumidede na, hindi pala mahirap to. Pagtingin mo, hindi pala nakadikit. Nakaganon lang yung bibig ng baby sa nipple mo, tapos hindi naman nasasak. Magkakakrack nipple yun. Magkakakrack ka pa. Kaya dapat tamang hakab at salungkip-kip ang pagpuposisyon. Kaya inaaral yun. Kaya kailangan talaga ng gabay sa nanay. Yes. Sa batas ko, yung expanded breastfeeding law, may karapatan ang isang employee at obligasyon ng employer na bigyan ng time ang nanay na ilabas na yung gatas niya, mag-pump siya. That's where my law came in also na meron tayong lactation rooms and lactation time for the mothers na, and ito'y panawagan ko sa mga companies, it's a law po, batas yan. And we have our own here in the Senate, which I'm told na nakita mo na, we'll show that kasi we're very proud because requirement nga ng law yun. So sabi ko, kailangan may ganyan tayo sa Senate. And when I was in the House of Representatives, nagawa din natin yan, nalagyan natin ng lactation room ang House of Representatives. And then, ang next term naman, yung sister-in-law ko na si Lani na ngayon ay mayor ng Taguig, dinagdagan pa niya. Kasi at that time, yung brother ko si Alan ang speaker. So, inano ni Congresswoman Lani at that time na madagdagan pa yung sinumulan ko. Kasi malaking-malaki yung complex ng House of Representatives. Nanonostalgia ako kasi kahit papano, marami na rin tayong narating to help these mothers. We have so much to talk about, but meron tayong part 2 to be continued. Can I invite you to our show? Hindi mag-i-end doon ang ating relationship because Cayetano in Action with Boy Abunda wants to support your beautiful programs, and we'll start with an event in Pateros. So we're having a breastfeeding seminar for the parents there, and we're so happy to welcome you to Pateros. Salamat. Ang naituro sa akin ni Nanay Ines nung more than 20 years na nasa Arugan ako and counting, is una, naging matatag ako sa life ko. Daming naituro si Nanay Ines sa akin. Kumbaga parang isa siya sa nag-mold sa akin. So, kaya hanggang ngayon, sobrang thankful ako sa kanya. Si Nanay Ines, siya yung tipo talagang makikita mo sa kanya yung pagiging isang nanay. Talagang mas tinututukan niya, lalo na yung mga nangangailangan na nanay din, pagdating sa pagpapasuso. So, si Nanay Ines yung tipo rin na nanay, as usual, nanay na paalalahanan ka kung ano yung mga dapat at tamang gawin bilang isang nanay din. Then, tuturuan ka rin niya kung paano mo rin ito mababahagi sa ibang nanay. Nagpapasalamat ako kay Nanay Ines at sa Arugaan dahil naging isa akong better version of my life. Nagpapasalamat ako sa Arugaan at kay Nanay Ines dahil hindi ako magiging isang mabuting ina. At the same time, kung nasaan ako ngayon bilang isang lactation and breastfeeding counselor na nakakatulong din sa kapwa nanay. Maraming salamat for all the things that you do for nanays and for the world. Taos pusong nagpapasalamat. Salamat.
Thank you. For me, that's so profound yung sinabi mo, ha? Na one of the most important things in life, motherhood, pero hindi tinuturo sa school ito. So thank you for what you're doing. Salamat. Can I just share with all of you how relevant this is? After I did the interview with Ines, the next day, siya naman tumungo dun sa Pateros para sa seminar. Ako naman, we had our Education Commission quarterly meeting. And yung area that I'm assigned is early education and basic education. Yung, di ba, nasa news naman yun, Kuya Boy, na ang baba ng performance ng mga children natin, yung sa school academics nila, like, a lot of our 10-year-old can't even read properly, okay? So dun sa aming research sa early education, yung preschool, from birth to 2 years old, to 4 years old, 5 years old, we trace it back to the lack of proper nutrition for these babies. And breastfeeding is the cheapest and the most affordable and the most nutritious. So I just want everybody to accept that fact na that begins with the mom's health, pagbuntis siya, and then habang baby yun. So yung breast milk talaga, it's so important. Alam na ng marami ang kasagutan nito, pero pakiulit lang natin, Nanay Ines, bakit napakahalaga ng breastfeeding? Dahil po yan ang regalo ng Diyos. Perfect food, superfood, at medicine at the same time. So, wala nang mamamatch. No amount of technology can match God made. Up to now. At ang nakakatuwa ko nito, nung binabasa ko po ang inyong kwento, mahigit 1 milyon na mga nanay na ang mga buhay whose lives you have touched. Maraming. So, Ines, we have a small gift from Kuya Boy, Alan and I, Cayetano in Action with Boy Abunda. It's a cash gift to help with your advocacy. This is not much, but what comes with this is also a gift bag with breastfeeding essentials, yung malong, pangtakip, and then yung virgin coconut oil na ikaw din naman na nag-recommend ng lactation massage. And speaking of, ano ba yung pwedeng ituro? Yun nga, so what was born out of the Education Commission hearings, no? Kaya pagdidikit-dikit ko lahat to, na meron tayong TESDA, di ba, Al? So with your permission, I would like now to officially communicate with TESDA to make that a program. Imagine lactation massage. So, di ba, Al, ang ganda nun? So, itong advocacy, nagiging professional na. And then, idagdag na natin dun yung parenting and everything we want. Di ba? Perfect. Yan. So, ito yung aming munting regalo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat. Kahit lahat po kami tayo ay makinanay. Yes. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil marami pa po ang magaganap na masaya at marami pa tayong mga leksyon na matututunan dito lamang po sa... Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng House of Franchise at Siomai King. Kami nagbabalik po sa CIA with BA, Cayetano in Action with Boy Abunda, Alan Piapik. Are you ready to play? Yeah! Tayo. Okay. You know the rules, okay? Go! Now! Pero meron kang 2,000 pesos. Congratulations. Okay po. Yan, wala si Ate Pia. Diyan ka lamang dahil maya-maya makakalaban mo si Kuya Alan, ha, nanay? Now. Thank you. You have 2,000 pesos. Maraming salamat. Okay. 3, 2, 1, go!
Hindi pa tapos dahil pwede kang magpaikot ng roleta. Pwede kang manalo. Congratulations! Adelia! Dali. Anong sasabihin mo? Dali. Maraming salamat po! You're welcome. Eto na. Alam mo ba, Nay, walang nakakatalo dito. Bihirang-bihira matalo si Kuya Alan. Sinasabi sa'yo, anak. Anak! Anak ka rin. Minsan lang to, nak. Bigyan mo na ako! Salamat, first time na nangyari sa buhay ko to. Maraming ako Maraming salamat, Nanay. Okay, pero lahat may regalo mula sa Titano in Action at mula sa La Luna Restaurant. Bawat isa ay may regalo. Napakasarap. One of the best. Salamat. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, isa na namang gabi ng halo-halong emosyon. Yes. Di ba? Diba, linggo ng wika. Tama. Kaya nga tayo nakaganito. Di ba? Throughout the years, throughout the centuries, nagbabago ang ating look at fashion, pero yung ating wika ay refleksyon ng pagka-Pilipino natin. So sana sa pagkakataon na to, marami tayong natutunan na galing sa sarili nating wika na kung atin pong isa sa buhay, magiging maayos ang ating komunidad. At iiwanan ko sa isa pang salita yan, bayanihan. Ganda. I really hope that these mga ordinaryong pangyayari sa buhay natin, nakatulong po kami na magbigay ng liwanag kasi nagkakaroon din naman ho ng conflict, nagkakaroon din ng konting tampuhan dahil sa minsan dahil meron naging irresponsable, pero minsan din lumalalim dahil hindi rin maliwanag sa mga tao yung mga obligasyon. So I hope nakakatulong tayo. Ang natutunan ko rin ngayon ay mahirap i-impose yung iyong pamamaraan ng pagpapaunawa sa iyong kapwa. Iba-iba tayo. Iba-iba. Katulad kanina kay Christy at kay Nanay Panchang, minsan hindi yung, alam niya na yun, hindi. Kailangan sabihin mo para magkaunawaan. Yun ang aking takeaway. Ngayong tayo'y nagdiriwang ng ating pinakamamahal na wika. Maraming salamat. Kaya, paulit-ulit din namin sasabihin na as our late father, laging sinasabi ng aming umahong ama, Kompanyero Rene Cayetano, huwag magpapi, alamin ang batas. At parati din natin sasabihin paulit-ulit, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Nay, doon tayo lagi sa tama dahil sa batas, wala ho tayong kawala. That's it. Maraming salamat. God bless us all at mabuhay ang ating bayang Pilipinas mula sa ating lahat. Dito lamang po sa... May problemang legal ka Yung anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim.
sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.